Oras, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nagplano ka ba ng ruta? Kung ikaw ay may lakad sa araw na to, lalabas ka ng bahay at walang sariling sasakyan, mukhang kailangan nyo pong magplano ng ruta dahil ang mga ibinabalita ng mga gumagalang DZRH reporters, ramdam na sa ilang lugar yung tigil pasada. Diyan sa monumento, yung dami pa lang ng mga nagde-demonstrasyon, yung mga nagrarally, nabarhan na yung halos 1.5 lane. So nag-traffic na po. Mukhang kung kayo'y walang sariling sasakyan at may mga hindi pwedeng hindi papelan na lakad, mukhang kailangan nyo pong magplano ng ruta dahil sa 3 araw na tigil pasada. Well, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa Damdaming Bayan, Lunes, 20 ng Nobyembre, 2023. Nakakaramdam ng masamang masama ang sumasama ang pakiramdam ni Lakay Mayor Deo Macalma. Kaya kumuha muna siya ng kapalit na talagang masama na pakiramdam. Ayos ba yung Malu? Welcome po sa Damdaming Bayan. Good morning Pilipinas. Kayong mga commuter, kumusta kayo dyan? O yung mga magiging commuter pa lang maya-maya, kailangan nyo pong planuhin yung inyong lakad. Kung walang sariling sasakyan, piliin nyo po yung mga ruta siguro na may serbisyo ng light rail system. Merong train. Alam mo, mas marami siguro ang sumasakay ngayon sa LRT at MRT. Kaganitong hindi alam ng ating commuter kung may pipick up ba sa kanilang jeepney. let's walk. Teka. Ako'y nag-i-intro pa lang. Yes, ako po si Reggie Espiritu. Magkarinigan tayo hanggang mamaya. Pero teka, merong flash report. Flash Report. Flash Report! Hindi na lang yata ang piston ang nagkakasan nitong tigil pasada ngayon. Mukhang may sumawa pang grupo. Alamin natin sa flash report ni RH8 Christian Manyo. Balitaan mo kami, Christian. Reggie, lalahok na rin sa transport strike ng grupong piston ang grupong Manibela sa ilang lugar sa National Capital Region. Sa konfirmasyon ni Marvel Buena, Presidente ng Manibela sa DCRH ngayon lamang, huminto na sa biyahe ang nasa 1,000 tsuper sa 3 lugar, kabilang na ang Caloocan, Marikina at Maynila. Narito ang bahagi ng pahayag, Reggie, ni Marvel Buena. May pinadala tayong contingency doon sa 3 strike center. Pinatigil na natin yung 3 grupo natin doon sa ngayon. Monumento, San Andres, Bukid, and Marikina. Siguro sir, more or less nasa mga nasa 1,000 miyembro. Paliwanag ni Valbuena, posible pa itong madagdagan sa mga susunod na oras at posibleng magtagal din sa mga susunod na araw.
Ani Balbuena, isa lamang ang layunin ng Manibela at Piston at ito ay ang tutulan ang PUV Modernization Program. Partikular na itong deadline ay tinakda ng pamahalaan sa September 31 para sa consolidation ng super at operator na bumuo ng kooperatiba o kumpanya. Una nang sinabi ng grupong Piston na sila ay kumpiyansa na mapaparalisa ang transportasyon sa 3 araw tigil pasada at aabot ng 100,000 super ang lalahot sa transport strike at ito'y madadagdagan pa mula sa iba't ibang sektor. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, ilang nga sila ang puwersa ng Manibela at saka ano-anong ruta? Sa mga oras na ito, 1,000 na yung pinatigil na sa pamamasada sa lugar, Reggie, kabilang na ang Maynila, Marikina at ang Caloocan. At ang binabanggit nila, ito'y posible pang madagdagan sa mga susunod na oras at mga araw. Okay. Si Boy, tama, may nireport kanina na meron siya mga nadaanang lugar sa Maynila at walang bumabiyahe. Meron niyang ramdam yung tigil pasada. Mukhang dito rin sa ilang lugar sa Southern Metro Manila, Reggie, ay nag-ikot tayo, marami na rin tumigil ng pasada at sa listahan nga na ilabas itong grupong Piston, mahigit 10 lugar yung tinigil nila ang pamamasada sa NCR, kabilang na ilang bahagi ng Laguna at Cavite na biyahe patungo ng Metro Manila. Itong video na ginagamit na RHTV sa Parañaque ito yung anong highway ngayon? Sa may service road yan, malapit sa may Baclaran, maging sa Dr. A. Santos Avenue, sa may Sukat, Parañaque. At saka yung isa naman dyan ay sa may bahagi ng Alabang kung saan nga sila'y huminto na rin sa pamamasada kaninang alas 6 ng umaga, Reggie. Kilala tong Manibela as jeepney rin di ba? Oo. Tama ka dyan. Okay. Jeepney rin itong Manibela. Ang binabanggit ni Marvel Buena as of 8 a.m. ay 1,000 super na yung kanilang pinahinto sa pamamasada para lumahok nga dito sa transport strike ng Piston. At binabanggit naman ng LTFRB, Reggie, mukhang kakausapin ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III ang grupong Piston mamayang tanghali dyan mismo kung saan ginaganap yung main strike sa bahagi ng Monumento Circle dyan sa Caloocan City. Kahapon nag-urong sulong yung mga messages mga post about sa dialogue, kakausapin, pupuntahan, hindi pala tuloy, wala pa lang natuloy kahapon, linggo. Kaninang alas 4 na madaling araw, lumabas na mismo si LTFRB Chairperson Guadis at ang binabanggit niya, hindi natuloy ang dialogo at ito'y mangyayari mamayang tanghali at sila ay mismo makikita sa gitna ng kalsada ng grupong Piston para nga pag-usapan itong problema sa PUV Modernization Program. Yung kayang contingency ng LTFRB at Metropolitan Manila Development Authority, kumusta, Christian? Anong update doon? Ang binabanggit ng LTFRB kanina, Reggie, as of 5 a.m., sila'y nagpalabas na namang ilang sasakyan para nga tulungan yung mga kababayan natin na agad nakasakay ng mga masasakyan. Dahil binabanggit nila, sa monitoring nila ay normal pa rin ang sitwasyon. Meron lamang ng ilan na naiipon ang pasahero dahil normal daw ito dahil nga ngayon ay Monday rush hour, pero may mga naka-standby na sasakyan ang LTFRB. Maging ang MMDA ay nakamonitor na rin sa kanilang monitoring center dyan sa Pasig City para agad makapagpadala ng libreng sakay kung meron mang may stranded. Dahil ang binabanggit, Reggie, ayaw nila agad magpalabas ng mga sasakyan dahil kung maraming babiyahe na jeep, baka naman daw malugi itong mga to at sumakay na lang yung mga pasahero sa libreng sakay. Yang Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque, napakahaba niyan at ang laki ng populasyon na sumasakay ng jeep dyan. Ano yung nakita mo kanina sa pagdaan mo dyan? Kanina nakausap natin yung grupo, Reggie, ang binabanggit nila 300 super ang huminto sa pamamasada ngayong umaga. At ito na yung biyahe, Reggie, papunta ng Baclaran. Oo, mahaba yun. Mahabang biyahe yun. Kung saan meron na rin mga libreng sakay gamit yung mga bus at mga truck doon sa lugar para nga alalayan itong mga pasahero na posibleng maapektuhan ngayong umaga. Bagamat nung dinaanan natin, Reggie, may mangilan-ngilan pang jeep na bumabiyahe at nagbanta rin ng LTFRB na sususpindihin ang prangkisa ng mga harang na grupo dito sa mga gustong pumasadang jeep ngayong araw. Wala namang komosyon, wala namang girian sa pagdaan mo.
Sa pag-ikot natin so far, wala pang nanghaharang bagamat may mga dalang placards at nasa gitna nakabantay din ang pwersa ng PNP para nga alalayan yung medyo sumisikip ng dali ng trapiko dahil nasasakop nitong mga nagkikilot protesta yung ilang bahagi ng linya, particular dyan sa may Alabang, dito sa may Sukat at sa Parañaque. Itong exit ng ng expressway, SLEX. Oo, kaya makipot yan makipot. Tapos dyan sila... Kaya bahagyang nagsikip ang dali ng trapiko, kaya agad nagpuntahan yung mga pwersa ng PNP, maging ng mga local government unit na traffic enforcers para nga alalayan. Bagamat wala namang tinatitigil sa kalsada at hindi rin naman sila pinahihinto sa pagkilos protesta. Okay, thank you Christian. Balikan mo ako mamaya. Salamat. After you, Reggie. Damdaming bayan, magplano po kayo ng ruta kung kayo lalabas at lalo na kung wala kayong sariling sasakyan. Standby lang, RH52, Edniel Parosa, sandali lang, istorbuhin muna natin si Miss Elvira Medina, ang chairperson ng National Center for Commuter Safety and Protection. Good, happy Monday morning, Miss Elvira Medina. Welcome po sa Damdaming Bayan. Reggie Espiritu. Magandang umaga sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig at nangungulta ako kay Mayor Jan. Medyo sumasama ang pakiramdam. Kaya tumawag siya ng kapalit na masama rin ang pakiramdam. Ganun po ba? Dapat hindi na sumama ang pakiramdam ninyo. Nandito na po ako sa kanto ng Ross ng Timorato at Kamuning. At nagmo-monitor po ako ng daloy ng trapiko. Ano pong maire-report nyo sa ating mga kadamdaming bayan, ma'am? Regular po ang takbo ng ating mga traditional at modern jeep dito. Saan yan, ma'am? Saan wala yan? po naka-stranded. Kanto ng Kamuning at Timorato. Ito po Morato. Alam niyo ay hub. Okay. Oo. Dito po dumadalaw yun ang gagaling at bumabalik mula sa Maynila. At ganoon din sa Roses, papunta po ng sa ating Quezon Boulevard, At papunta ng ito yung mga rota na papunta rin sa Rotonda. Sa Welcome Rotonda, Regular po yung daloy dito. Maraming commuter dyan, ma'am, na estudyante, papuntang ospital. And more than mahigit sa lahat, ang dami dyang restaurant. At saka papunta pong palengke. Yes, maraming sumasakay sa jeep dyan. So normal po yan, yung Kamuning Morato. Opo, at saka yung mga jeep na nanggagaling sa Manila papuntang Cubao, dito din po dumadaan. At saka yung sinasabing Project 2 and 3, dito rin dumaraan. So, wala naman pong stranded, kahit isa. Meron pong mga dumadaloy na regular na mga traditional at saka modern jeep na tumatakbo dito. So, wala po tayo nakikitang pakikisama sa kanila. At ganun pa man, tinatawagan pa rin namin ulit at ulit ang ating mga member po ng ating the commuters, sapagkat marami po kaming membro, 3,500. At dito sa Metro Manila yan, na maglabas uli ng camera nila, kunan yung mga hindi tatakbo. At i-report po namin sa LTFRB para makakuha ng ebidensya at nang sila po ay matanggalan ng prangkisa. Bakit hindi makumbinsi? Ito pong ilang mga membro ng public transport sector na sa modernization, sa phase out, hindi mo sila makukumbinsi. Pero baka sa modernization, doon ang elemento ng doon makuha yung kanilang pagpahayag, ma'am. Bakit hindi sila mapakiusapan, makumbinsi? Alam niyo, may mga leaders tayo na iba ang anggulo na pinakikita nila na sila ay kinakawawa ng ating pamahalaan. Alam naman po natin yung plataforma ng yung piston na yan Ngunit wala po mga leftist. Okay. At ibang ideolohiya. Hindi po na pinaliliwanag na ang ating mga commuters ay inilalagay nila sa kapahamakan. Sapagkat lahat ng jeep po nila walang mga handbrake at hindi po nakarimache at kasintanda na po siguro namin ni Mayor. Yung mga sasakyan na yan. Kung kami po ay sinisipon mayat maya, nakita naman po ninyo
Hindi lang po sinisipon itong mga sasakyan na ito, bumubuga po ito ng maitim na usok. Eh kami po ni Mayor, hindi naman kami nagbubuga ng maitim na usok. So ito po, kailangan pong maintindihan nila, ang kanilang trabaho ay upang iligtas sa kapahamakan ng ating mga commuters. Pero iba po ang itinuturo sa kanila at pinagpipilitan po na huwag sumama sa modernization. Sapagkat ang kanila pong, alam niyo ang nangyayari, ganito po ang behind the scene yan eh. Kapag po nag-modernize o naggawa ng cooperative, mayroon lang talagang management team na sila din yon, di ba? Organize. Kasi cooperative is organized. Hindi ko tulad ngayon, nagbibigay po sila ng butaw sa mga leader. Araw-araw. Mawawala po yung butaw na yon. At yun ang hindi po nila mabitawan. Okay. So may political agenda, may political hindi po corruption agenda po yan. Corruption. Pansarili. Mawawala ng butaw eh. Kaya ayaw ng pagbabago. Kaya umaayaw ng pagbabago. Kaya umaayaw, oo. Pero ibang anggulo ang sinasabi nila, mawalan kayo ng karapatan. Paano kayo mawawalan ng karapatan? Nakarehistro yan sa pangalan ninyo. Paano mawawalan? Inaalis po nila yun eh. Hindi nila sinasabi yung mga totoong tungkol sa modernization. Paano ang pamahalaan dapat ang determinado na para sa kapakanan, kabutihan ng mas nakararami ay gawin yung para sa interes ng mas nakararami. Determinado ba ang pamahalaan? Nakakapagtaka po kasi nakakapagtaka na ito na lang mga natitira nito hindi nakakaintindi. Marami pong nakapag-modernize na dahil napakalaki na po ng subsidy na ibinibigay ng gobyerno sa kanila. Mula po sa dating 80,000, naging 150,000, ngayon more than 200,000 na ang subsidy. So bumababa po yung kanilang linawin po natin, Miss Elvira, ang subsidy sa pagbili ng modern jeep. Yes. Modern okay, jeepney. Totoo po yun. Yun yung diskwento, kumbaga, yun yung discount. So yun po ang parang saya ng gobyerno sa kanila. Tulong. Tulong sa kanila, nakakapagtaka pong gusto pa nila ilibre daw. Hindi naman tama din yun. Sa aking, sa opinion po namin, ang unahin nila dapat ay ang kapakanan ng nakakarami. At remember po, sa isang jeep, isa lang ang driver, 22 ang kanilang commuters. Kung pag-uusapan po natin ay yung tungkol sa pagiging democratic country, hindi po ba ang demokrasya ay nagbibigay ng karapatan sa mas nakararami. Kung ayaw po nila, dapat siguro bigyan na ng ating pamahalaan ng ultimatum. Ang ating mga commuters ay hindi naman habang panahon ay inilalagay sa kapahamakan. Mukhang hindi naman nagbabago, Miss Medina, yung December 31st deadline. Tama? And wala pa namang changes. Wala pa namang... At saka kung mapapansin po ninyo, yung pamamahala ng pagmamaneho ng mga traditional sa ating mga kalye compared sa modernized jeep. Nakita po natin kung paano sirain ng mga traditional jeep yung ating traffic laws. Ayan, ito ngayon lang eh. Biglang nakita magsasakay. Ko, nasa right lane siya, biglang nag-left turn. Ito, nakita ko ngayon lang. Ito, may nakita ko dito. Kaya lang, nag-uusap tayo kaya hindi ko nakunan ng litrato. Sorry dahil nasa... Hindi, pero okay lang po yun kasi mas importante ito pinag-usapan natin. Sige po, kayo pong... Nakita ko ngayon, Subukan nyo pong... Pero nasa right lane siya. Biglang nag-U-turn, nag-left turn. Hindi siya pumila sa left kasi mahaba yung pila sa left. Di binusinahan niya na mga kasunod niya. Hindi pa na yung galit na galit ang busina. Okay, ma'am, kayo po uli ang umapila sa mga hindi pa rin, sa mga nagmamatigas na sa kanilang posisyon. Kayo na po mismo mangusap dito sa DZRH. Doon po sa ating mga kasamahan na laging kasama natin sa kalsada, ang ating mga drivers at operators. Sana po makita na ninyo ang halimbawa ng mga nakapag-modernize. Hindi po totoo na mawawala sa inyo yung inyong karapatan sa mga sasakyan na yan.
yan po ay nakarehistro sa pangalan ng inyong cooperative na kayo rin ang mga direktor at umuugit. So hindi po pwedeng mawala sa inyo ang karapatan ng pagmamay-ari nito. Kaya lang sinasaayos po natin ang uri ng pamamahala at ang uri ng kilos at galaw sa ating mga lansangan. Itigil na po natin yung mga lumang ugali natin na kahit saan ay nagpipick up. Kung minsan nasa third lane, nagpipick up pa rin ang mga tao. So, iayos po natin ang ating pamahala, ang ating, parang tayo na rin ang kasama ng pamahalaan sa mga kalsada upang masigurado ang kaligtasan po ng ating mga commuters. Miss Elvira Medina, thank you. Magandang umaga po at ingat po sila sa inyong biyahe. At saka get well soon, Mayor. Sige po, makakarating. Miss Elvira Medina, Chair, National Center for Commuter Safety and Protection. Damdamin Bayan. Tanong natin sa mga kadamdaming bayan sa araw na ito ng arangkada ng Tigil Pasada. Pabor ka ba sa jeepney pace out? Specific po yun, ha? Jeepney pace out. Pabor ka ba? Ikaw, yes, nakadamdaming bayan. Oras, 8:29. Ang balitang ito. Na mga kapwa nila Chuper. Ano ba? Nagkaroon ng komosyon na RH52. Edniel Parosa from Pasig. Balitaan mo kami, Edniel. Reggie, stranded na ang ilang pasahero sa iba't ibang bahagi ng Marikina. Marikina ito. Ito'y dahil hinarang na umano ng ilang lokal na JODA member ang iba nilang kapwa Chuper para sumali sa Tigil Pasada. Ayon kay Felipe Riogo, ang Marikina Office of Public Safety and Security, may naipon ng mga mananakay sa Marikina Tulay. Bukod pa sa naabutan nating pila sa may sports complex kanina, sila yung mga pasaherong biyaheng Pateros at Pasig na apektado ng Tigil Pasada ng grupong Mapap Joda. Hindi miyembro ng piston itong Mapap Joda, pero 400 driver nito ang nakisimpatya at nagtigil biyahe rin ngayong araw para ipanawagan ng pagkontra sa consolidation deadline ng LTFRB sa Disyembre. Walang rally itong lokal na Jodang ito, pero yung iba nilang mga miyembro mula Pasig City ay nakikipagpatintero sa Marikina OPSS para mahikayat ang pagsama sa Tigil Pasada. Pakinggan natin si Sir Felipe Riogo. Sabi nga po ng isang grupo ng Pasig dito sa Marikina Tulay, may nangaharang na sa Marikina Palengke Pasig o sa Pasig Marikina. Kaya yung ibang driver tumitin na rin ng biyahe. Kaya nagkakameron po ngayon tayo ng stranded ng mga pasahero. Ang entrata ng consolidated ng grupo, yung nagsalita, Edel, yung nagsalita, kampi ba yun o kontra? Gobyerno yun, Reggie, OPSS, okay. Taga LGU. Ang OPSS ay nangontrata na ng consolidated na grupo para sumalo doon sa mga iniwan ng nagtigil pasada. Pero 6 na pong unit lang itong mga sumalong ito. Malayo sa 400 miyembro ng Mapapjoda na nakisimpatya sa babay sa tigil pasada ng grupong Piston. Pero ang sinasabi nitong lokal na Joda group na ito, isang araw lang sila magtitigil pasada at bukas, babalik na rin sila sa kanilang mga biyahe. Ano yung ruta? Ano yung ruta, Edniel? Marikina hanggang Pasig at Pateros, Reggie. Bali basically, yung Pasig o yung Marikina papalabas sa iba pang panig ng Metro Manila ay halos paralisado ngayon dahil yung 400 units o 400 members ay hindi bumabiyahe. Kung meron ng bumabiyahe, 6 na po lamang ito. Sila yung kinontrata ng lokal na pamahalaan para sumalo doon sa iniwan ng Mapap Joda. Ito yung local Joda group dito sa lungsod ng Marikina. Sila yung bumabiyahe hanggang sa Pasig Palengke at laging doon sa area ng Pateros na umaabot ko diyan nagkakamali dyan sa may southern, sa may Taguig area. Pero, may napansin ka na libre sakay? Medyo marami yan, yung nag-aabang na yan, no? Wala, Reggie. Wala yan ang pa. problema natin ngayon dito sa Marikina. Walang nakahanda, walang nakadeploy so far na libreng sakay. Bagamat yung nakikita natin dyan sa ating mga video, sila yung mga sumalong unit. Sila yung may consolidation na
o consolidated ng unit para sa POV modernization program. Pero kagaya nga nung binabanggit, siyempre sila ay naniningil ng pamasahe o pasahe doon sa kanilang mga inaakay na pasahero. So far, wala pang mga libreng sakay wala sa lokal na pamahalaan ng Marikina. Pero doon naman sa port ng Pasig, Reggie, ang sinasabi ng Pasig LGU, ready silang mag-deploy ang libreng sakay. Anong oras? Ilan ito kailanganin ang mga mananakay? Patungo tayo, Reggie, malapit na tayo doon sa area ng Pasig Palengke, kung saan nagsigawa ng maikaling programa itong grupo ng Piston. Pero maliban dyan ay hindi inasahan ang Pasig LGU at ang LTFRB na gagalaw o magagalaw nitong grupong ito yung sistema ng transportasyon ng Pasig City. Ngayong araw, matatanda natin sa grupong Manibela, wala yung Pasig Quiapo isang araw pero bumalik din sa second day. Ngayon, yan naman ang titignan natin kung aling area sa Pasig City ang mawawala na ng ruta starting today. Nagdeklara na yung Manibela, si Balbuena, ng kasama sila dito sa Tigil Pasada, Edniel. So, baka lalong maramdaman yan dyan. Oo, yung grupo ng Manibela dito sa Pasig naman, Reggie, kung kanina sa Marikina, local group yun. Dito sa Pasig, ang grupo ng Manibela, sila yung biyahing Pasig Quiapo. So, medyo mahaba-habang ruta ito. At sila yung papasok at lumalabas doon sa lungsod ng Maynila. Sila yung affected noong unang transport strike ng Manibela. Titignan natin ngayon kung ano maging epekto. Kayong nagdeklara na nga si Marvel Buena at ang kanyang tropa lalahok dito sa grupo ng Piston, Reggie. So yun ang latest, wala rito sa may eastern side ang Kalakang Maynila para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Edniel Parrosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel Parrosa. Here comes the sun. Good morning, Sister L. Good morning, Papa Reggie. Nagplano ka ba ng ruta? Ayan, good morning sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Dito sa may area ng Buendia ang napansin ko. Yan. Maraming bus dyan, maraming jeep. Jeep pa rin. Oo, parang marami ang hindi sumali dito sa Tigil Pasad. Killjoy. Siguro talagang nangangailangan din naman ng pamilya. Di ba kasi kung hindi ka papasada, malay mo, kang kita, di ba? ano muna, at least mga 200. Oo, di ba? Oo, para lang para may pangtawid pangkain for the day. Oo, di ba? Anong kakainin mo mamaya? Ilang beses ka magugutom. Kaya naman, kaya siksikan sila ulit dyan. Sa jeep dyan Maaga sa may... pa lang, siksikan na. Oo, traffic. Dyan sa may, ayan ang ordinaryong senaryo dyan sa may Buendia, sa may mismong Hilpuyat Station. Station. Pero yung Buendia at Taft na yan, ang hari dyan, mga bus. Bus, oo. Napakaraming bus dyan. Terminal dyan eh. Oo. Terminal. Isa-isahin ko pa ba? Charot lang. Pero 35 days na lang, Pasko na. Kaya naman, kumusta po kayo? Minus Mayor Lakay Dayo Makalma. Sister Al po, Elaine App. Good morning, Sister L. Good morning, Papa Reggie. Ready ka na ba mag-time check? Ang sinasabi ko na yun Ano mang may nangagawa mo, mga ganyan ha? Ngongo rin no? Kumuha ng kapalit kasi masama ang pakiramdam. Ngongo yun. Ay, nako. Standby RH14, Leth Narciso. Sige, tawagin mo na nga siya. Ako na muna, ha? Ikaw na muna, nandyan sa'yo Kaya naman, makikita sa camera. Nag-aabutan tayo ng papeles dito. Si Pangulong BBM nasa Hawaii pa ba? Uy, kumusta? Sabi niya, kukumustahin niya raw, bibisitahin niya raw yung mga nakatulong when sila po ay nandun. Nung sila ay mag-exile. Nagawa na kaya ito? Alamin muna natin kung may info si RH14 Leth Narciso tungkol sa bagay na yan. Sige, RH14 Leth Narciso, Malacanang reporter. Go, go, go! Reggie, Sister L, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa security officers sa United States Indo-Pacific Command Headquarters sa Honolulu, Hawaii. Wala pang inilalabas na detalye ang Malacanang sa roundtable discussion ng Pangulo sa Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. Pero una lang sinabi ng Department of Foreign Affairs na maaaring matalakay dito ang usapin sa West Philippine Sea. Naniniwala ang DFA na ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa US Indo-Pacific Command ay magpapalakas ng kooperasyon para sa isinusulong na rules-based order sa maritime areas. Ang US Indo-PACOM ay ang pinakamalaking combatant command ng Amerika na may higit 380,000 personnel, kabilang ang mga sundalong Navy, Marines, Airmen, Guardians, Coast Guardsmen at Department of Defense civilians. Ito ang nagbabantay sa lahat ng US military activities sa Indo-Pacific region na kinabibilangan ng 36 na bansa
o higit kalahati ng populasyon ng buong mundo. Bago ang working visit na yan, kinumusta muna ng Pangulo ang Filipino community sa Hawaii, kung saan emosyonal nitong sinariwa ang naging buhay nila doon nang ma-exile ang kanilang pamilya pagkatapos ng 1986 EDSA Revolution. Muling nagpasalamat si PBBM sa mga Pilipino sa Hawaii na tumulong sa kanila at siya raw dahilan kung bakit mayroon pang mga Marcos ngayon. Mamayang gabi, inaasahang darating ang Pangulo mula sa kanyang biyahe sa Estados Unidos. May mga may mga special mention kaya doon sa speech na mga pangalan ng mga Pinoy? Oo, may mga binanggit. May mga binanggit, may mga binate. At saka meron dong grupo na yun yung kasama nila doon sa Hawaii that time. Mga security, anong tawag? Presidential Security Command, yun, PSC. Na nandoon pa. Oo. Naninirahan. Mga anak-anak na siguro, naiwan na doon. Hindi, sila pa mismo. Sila pa. Matatanda na. Mga senior na. I'm sure. Sila daw yung mga sumama sa kanila doon nung panahong yun, tapos doon na sila nanirahan. So hanggang ngayon, nandun sila. Nagpaiwan na ron. Pero sinabi rin niya na marami yung mga nawala na. Marami nang nalagas, kumbaga. Siguro ang hirap imagine natin Let, yung biglaan yun naman talaga napalayas, napilitang umalis, di ba? Napilitang umalis. Kinukwento nga yan ni Presidente. Sabi niya, pag kinukwento niya daw yan, parang walang halos, parang may mga hindi naniniwala. Pero yun talaga yung nangyari sa kanila. Pagpunta nila doon, wala sila. So pinapakain sila ng mga Pilipino doon sa Hawaii. Maging yung kanila daw mga damit, binibigyan sila ng damit, at mga gamit sa bahay. Kasi wala talaga sila nung pumunta sila doon. Nasa ibang eroplano siguro. Hindi nakarating. Kaya nga ang sabi nga ni Presidente, nabuhay sila dahil sa mga Pilipino doon sa Hawaii. Well, Kaya, malaking tulong na Ilocano ang roots at ang napuntahan nilang lugar, Hawaii, Sangkaterba ang yan ang pinili ng mga ng mga Kano ng mga Ilocano yung lugar na yan. Dahil nga sa tropical yan. Parang Pilipinas, parang Pilipinas. Totoo, yan nga yung sinasabi nila. Kapag nasa Hawaii ka, parang wala ka sa ibang bansa, parang nasa Pilipinas. Para ka lang nasa lawag. Sa Pagudpud. Puro dagat din dyan at mga volcano. Okay, so tama naman naging emotional, lalo na kung nakita niya yung mga may habang nagsasalita nga siya, medyo nagka-crack yung boses niya, tapos parang tingin ko doon sa parang mangiyak-ngiyak halos si Presidente. Kasi, di ba, pagkatapos ng higit 3 dekada, binalikan mo yung naging buhay ninyo doon ng mga panahong yun. Thank you, Let. Kaya sabi nga, labis-labis yung kanyang pasasalamat ng kanilang pamilya doon sa mga Pilipinong tumulong sa kanila sa Hawaii. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, dito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ano kaya sabi naman ng mga kinumusta niya na inabutan niya doon? Noong 86, tulirong-tuliro kayo, balisang-balisa kayo na halos di maipinta mga mukha nyo dahil doon sa nangyayari. Ngayon, ang ganda-ganda ng ngiti mo. Ngiting-ngiting Presidente. Tsaka siguro, sabi di ba ni Miss Leta, emotional ang Pangulo. Siyempre na bumabalik sa kanyang alaala yung panahon na sila yung nahihirapan. Hindi hirap actually yung sakit yun. Yung bigla ka na palayas. It's so painful. From Palasyo, Malacanang, di ba? To nowhere. Hindi mo alam kung anong titira. Di ba? Hindi mo nga alam. Wala kang idea. Oras, Sister L. It's 8:44. Damdaming bayan. Narinig ko si Boy Gonzales kanina, yung isang lugar na may tinamaan ng tigil pasada. Doon pa kaya, gaano karami na kaya ang stranded doon or may dumating na baboy na libreng sakay. Yan ang pangako kasi ng MMDA at LTFRB. Pati ang Philippine National Police at ilang pang agencies nangako ng magpapadala ng libreng sakay. Alam nila na kayang
lumikha ng maraming stranded. Pagka sabay-sabay na tumigil sa pagbiyahe ang maraming tsuper ng jeepney. Nasaan ka? RH29 na Boy Gonzales. Balitaan mo nga kami, Boy. Reggie. Reggie, dito tayo sa biyaheng balik-balik Quiapo. Sa balik-balik Quiapo ay yung grupo ng Manibela ay hindi na sumama. Hindi sumama sa strike ng Piston. Si Manong Michael, bakit po hindi kayo nakasama sa... Kasi po yung assistant namin medyo magulo. Bali dalawang group na po nandito. Medyo dapat siya kitang Manibela. Nakarang kasi nagkamay strike. Ang sumama yung medyo the plan. Tapos kami hindi kasi kapiyahe. Hindi kayo nakagaya. Kaya medyo Pwede ba tayo magtanong dyan, Boy? Pwede ba tayo magtanong kay Manong? Sige. Good morning po. Good morning po, sir. Sa membro ho kayo ng Manibela. Tama. Kaninang umaga, nagdeklara yung Manibelang kasama sila sa Tigil Pasada. Kasi po yung grupo namin dito, dalawa po ang Joda. Isang medyo dapat siya isang Manibela. Bali po nung nakarang, di ba po, nagkaroon ng strike ng nakarang araw. Ang Manibela po, hindi sumama noon. Ang sumama, ang bumiyahe, Pedro da. Kaya po yung Manibela, parang sumama yung loob na, bakit po ngayon magkakaroon ng so, tuloy ang biyahe. Opo. Ngayon, sinabi ng Manibela na wala, kaya sumunod ka po, Manong. Kaya ka hindi naman biyahe. Tuloy ang biyahe nila sa may Pasig Quiapo ruta. Di ba, Boy? Tama? Tuloy. Balik-balik Quiapo, biyahe nila. Tuloy yung biyahe ng grupong Manibela dito sa balik-balik Quiapo. Salamat si Manong Michael, ang driver ng balik-balik Quiapo. Meron din ako pinuntahan na Reggie, Elaine. Yung biyahe naman ng Pasig. Yung Pasig mahaba yan, Pasig Quiapo. Mahaba yan. Tuloy ang mga grupong Manibela, tuloy din ang biyahe nila. Ang sabi ng ilang driver, kami naman ang maguguto pagka hindi kami bibiyahe. Kaya tuloy ang biyahe nila, Pasig at Quiapo, biyahe Quiapo. Kaya magkalapit to, pinuntahan ko na rin yung mga driver ng balik-balik Quiapo. Yung San Miguel ikot naman, hindi sumasama talaga sa serious protesta to, tuloy lang yung biyahe. At sa Quezon Boulevard, bagamat may madalang yung mga papaserong jeep, ay meron din mga ilang jeep ang namamasada, pero punong-puno. At nagkarina, umikot ako, Reggie, Elaine, sa biyaheng Guadalupe, Pedro Hill, dyan sa grupo ng Piston. Nagsagawa sila ng kilos protesta dyan. At alas 5:30, tumigil na sila sa pasada. Ayun, sumama yun. Boy, mahaba ring ruta yun. Yung Pedro Hill, Guadalupe. Kaya yung mga na-stranded doon, ay nandun lahat, nagtampakan, yung mga libre sakay ng Manila LGU, yung mga e-trike nila, ibinalander nila doon sa Pedro Hill. Ang libre sakay, Boy, e-trike. E-trike, iba-iba, may e-trike, may truck ng police, mobile ng police, at saka yung mga sasakyan ng malalaki sasakyan ng NDRRMO. Kala ko puro e-trike, malayo yun Malayong biyahe yun tapos e-trike. So meron palang iba. Meron din yung e-trike na mula dito sa Pedro Hill, papunta ng Guadalupe. Dire-diretso lang naman yan, yung biyahe, papunta ng Guadalupe sa Makati. At yung area naman ng Francisco, yung grupo naman ng Manibela dyan, kanina sabi ng isang driver, kasama daw sila alas 8 ng umaga. Yun ang informasyon na nakuha ng NTPB. Pero yung mga nakakausap ko mga driver na membro ng Manibela, ay hindi sila sasama sa transport strike ng Piston.
So ngayong, boy, ngayong ilang minuto, alas 9 na, menos 4, alas 9 na. Sa listahan mo, ano yung mga walang bumiyahe? Diyan sa, siguro, diyan sa yung listahan. Yung listahan ko, yung binabanggit Pedro ng Hill. NTPB at MDRR mo, yung biyaheng Baclaran na Divisoria. Yung grupo ng Piston, hindi bumiyaheng Divisoria. Yung grupo naman ng Manibela, wala daw sa kanilang advice, kaya tuloy ang kanilang pasada. Okay. Yan sa may Baclaran, Divisoria. Okay. Mag-ikot-ikot pa tayo dito sa ibang Tinitingnan lugar ko, dito sa yung Maynila. una mo kaninang pinasyalan mo at walang bumabiyahe, ano yun? Yung walang bibiyahe. Baclaran Divisoria ba yun? Piston. Okay. Grupo yan ni Dayola. Ni Johnny Dayola, yung presidente ng Piston dyan sa grupo ng Piston dyan sa may Agoncillo at Leong Ginto. Yan yung Leong Ginto. Boy, base doon sa mga nabanggit mo kanina, no, ang Manibela ay halos hindi sila nagtigil pasada dyan sa may area mo. Oo. Lahat na nakausap ko kanina, yung Manibela na grupo dyan sa may Pasig Quiapo, tuloy ang kanila pasada. Member naman ng Manibela na dito sa balik-balik Quiapo, tuloy ang kanila pasada. Yung huli mo nakausap, parang may tampuhan pa di ba? Yung sa Pedro dapat at saka yung Manibela. Manibela, kasi noong nakaraan, nag-away-away daw yung dalawang Pedro at Manibela. Kasi tumigil sila ng pasada ang Manibela noong nakaraang strike ng transport strike ng Manibela. Ang problema, ang namayagpag yung Pedro tuloy-tuloy kanilang biyahe, hindi sila kumita. Naiwan sila. Kaya ngayon, sila. Transport strike ng Piston, tuloy kami sa biyahe para naman kami kumita daw sa kanilang pamamasada. Kasi alangan naman ang kikita lang, Pedro Dap. Parang gano'n ang... Parang gano'n ang... Parang lumito kasi nung nakarang strike. no? Sumama ang Manibela sa strike, pero yung mga Pedro Dap, hindi. Tuloy ang biyahe. Kaya nagkaaway-away. Tumuloy na rin sila. Kaya nagkaaway-away. Kahit anong utos ni Balbuena, hindi sila makakasunod kasi kikita ng gusto yung Pedro Dap. Kaya nga, sige, hindi kami kasama sa kilos sa transport strike, kami ang kikita. Ngayon, ang Piston hindi sumama sa transport strike. Sila yung namuno sa transport strike ngayong araw. Tatlong araw. Kaya so mga taga-Piston ang walang kita. Ang Manibela naman ngayon, gusto nila bumiyahe para kumita. Itong Pedro Hill. Wala pa tayong nakikita rito mga binabanggit na mga inaharang para hindi na mamasada at nag-iikot-ikot tayo. Kaya walang problema sa mga may stranded. Sabi ng Manila LGU, tuloy-tuloy yung kanilang libre sakay na napakarami na nakakalat ngayon sa lungsod ng Maynila. Karamihan sa mga binabantayan ng NTTB at ng MDRL mo, yung mga lugar dito sa area ng halimbawa dito sa Pedro Hill at Agoncillo, Francisco Street sa may San Andres at yan dalawang lugar sa Maynila ang kanilang binabantayan ngayon ng mga MTTB para kapag nagkaroon ng stranded, darating kanilang libre sakay sa mga para sa mga apektadong mga kababayan natin. Boy, nakakabilib din yung yung mga may ikling ruta katulad niyan, Agoncillo, Leong Ginto. Maikli lang yan, di ba? Tsaka naman yan yung isang sinabi mo pa, yung Francisco, nakakabilib yung mga nagtigil pasada. Pero mo kahit na hindi ganong mararamdaman yung tigil pasada nila, dahil sa prinsipyo, talagang nagtigil pasada, di ba? Bibilib ka rin dito sa mga super. Yan Pedro Hill, Guadalupe, Baclaran Divisoria, ang hahaba niyan. Talagang mararamdaman mo yan pagka nagtigil pasada yung mga super niya, malalaking ruta yan Ang kanila nga ipinapanawagan niya,
yung labas tuto sila sa nakatagdang PUP modernization program at ang renewal ng kanilang prangkisa. Sabi nga ng mga super hindi sapat daw, kulang daw ang kanilang pondo para makakuha ng iniaalok na modern jeep. Ang pagtuunan dapat ng pasin ng gobyerno ang pagkontrol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga produktong petrolyo. Tutol sila sa planong maging pribado at corporate owned ang mga prangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Yan yung kanilang ipinaglalaban ngayon ng mga miyembro ng Piston. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales. Mamaya, doon tayo pupunta sa sinasabing, dito talaga yung sentro ng Tigil Pasada, ha? Yung monumento. Nakarating ka na ba dyan, Sister El? Oo naman. At saka BC Street, BC yung lugar na yan oo. Yung mga eskwelahan kaya, kasi may mga ibang eskwelahan, sabi ng DepEd, hindi naman sila nagsuspinde. Walang, diba? Discretion na ng LGU. Online discretion class, ng diba? LGU yung pagkakansela ng klase. Tama, online class ngayon. So, pero may mga nakasalubong kaninang hinahatid pa mga bata. Kasi nga, yung DepEd, hindi sila nagkansela ng klase. So, ang binibigyan nila ng karapatan, kumbaga na bahala kayo kung magsususpindi kayo, depende sa sitwasyon, local government unit. LGU. Ang Pasay ba? Ang Pasay, wala akong nakitang Mayroon ba tayong listahan dyan mayroon ba tayong Nicole Yuel list? ng mga mga ang alam kong walang klase dun sa mga nilindol. Wala doon. Pero dito sa ang Kamalig Albay, all levels, public and private, wala raw. Sa Kamalig? Bakit meron sa Kamalig? Baka malakas ang transport strike dito. Kasi dalawa lang ang klase ng suspension ngayong araw na to. Either yung lindol, epekto ng lindol, mag-a-assessment, at nasira yung building, o kaya i-assess kung ligtas paggamitin, o kaya naman yung transport strike. Pero wala pala tayong hindi ko na-research kung meron dito. Pero mukhang meron sila palang inilabas dito. Class suspension. Wala. Tingnan natin yan. Mamaya i-double check na lang natin. Standby ka dyan, RH23, Edwin Duque. Pero Papa Reggie, yung tanong pala natin kanina, ulitin natin dahil ang tanong natin sa ating Damdaming Bayan question of the day, pabor ka bang palitan ng mga e-jeep ang mga traditional na jeep? Ayun. Yun po ang ating katanungan dahil nilinaw po ng LTO at LTFRB, hindi naman daw magkakaroon ng phase out. Jeep pa rin naman. Jeep pa rin naman. Mas modern na nga lang. Mas hindi na mausok, hindi na karag-karag, hindi na e-jeep from traditional jeep. Maganda na yung mga features, maganda na yung mga aircon. Aircon. Modern. Hindi na katulad ng etong jeepney natin na traditional na maitim ang usok. Lalong-lalo na yung attitude ng driver. Yung nasa gitna. Pero hindi naman lahat. Ni Ma'am Elvira, pero hindi naman lahat. Pero totoo yan. Nung makakita ng pasahero. Yung tipong, sabi ko, bakit nasa gitna tayo? Nagbababa ng pasahero. Diba? Yun yung kaisipan na. Yung tipong, traffic na. Galit na galit yung mga driver. Magbababa ka ng pasahero, magsasakay ka ng pasahero, sa gitna ng kalsada, naman, may-ari ka ng daan. Pag tinanong, ba't hindi ko kayo tumabi? Ang sakit na ko kasi ng likod ko. Tama maneho. Damdaming Bayan. Oras nga muna, Sister El. Bigyan nga muna natin kay Het. Makalipas ang 9:00. Kahit ayaw ni Het. Champion. Go. Damdaming Bayan. Balik tayo dito po sa Damdaming Bayan, second part. Ngayon? 20 ng Nobyembre 2023. Kayo, kung may lakad po kayo, medyo kailangan nyo yatang agahan. At pinaka-importante, planuhin nyo. Planuhin nyo yung inyong mga ruta or lakad. Tingnan nyo po kung pwedeng malapit sa mga trend, sa mga light rail system. LRT1, LRT2, MRT3,
Ano ba gumaganang trend ngayon? PNR. 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 Pero December din, ako mawawala din yung ano niyan, yung malaking portion ng biyahe ng PNR mababawasan. Yung papuntang Laguna. Ay, nako. Ang hirap. Ang hirap maging commuter. Maglakad na lang. Mga kababayan natin, di mo masisisi na talagang tinatarget magkaroon ng sariling sasakyan eh. Kasi pag kinumpara mo sa iba't ibang mga bansa dito sa Asia, ako, nahuhuli pa po tayo. Ang sakit sabihin, nakakalungkot. Pero sa train system, walang-wala ho tayo sa mga kapitbahay natin. Mayroon nga tayo mga, di ba, yung mga TNVS natin. May mga TNVS tayo, pero pahirapan din sa mga booking. Puro mga mahal. Pahirapan sa booking, ta sobrang mahal. Diba? Yung train kasi medyo mura yan eh. Dahil kuryente na nga yan. Hindi na yan masyadong petroleum. Hindi na yung ganun. Yung kuryente naman, nabibili ng mura. Pero may nag-comment dito sabi niya dito, andyan naman ang angkas, Move It at Joyride. Hindi provided yan ng private sector eh. O yun nga. Pinayagan lang ng gobyerno. Pero ang gusto nila ay pero marami tayong kakilala. Mas gusto nila yung nag-aangkas. Mas mabilis daw kasi. Pero in fairness, yung dami ng proyekto naman na nakahilera na magdudugtong-dugtong, magdidikit-dikit dito sa mga light rail system natin. Marami tayo. Maganda yung mangyayari. Kailangan lang ng konting tiyaga pa. Konting tiyaga. Tatagal pa ng mga taon eh. Hindi pa ngayon. Hindi naman agad-agad. Talagang mamamalukto tayo. To each his own. To each his own. Kanya-kanya. Okay, dumako na tayo sa Monumento Caloocan. Nandun ang mga rallyista ng Manibela at ng Piston. Piston ang nanguna po dyan. RH23, Edwin Duque. Balitaan mo kami, Edwin. Reggie, alam mo, medyo na-traffic sa Monumento. Pero katabi ko kayo si Ginoong Ruben Bailot, ang Deputy Secretary General ng Piston. Nandito katabi ko. Kumusta po? Good morning. Left tayo sa standing by with Reggie Espirito. Kumusta po yung sinasagaban yung rally ngayon? Natingin nyo ba naparalisa yung mga o yung mas marami ba yung dumalo sa itong sinasagawang rally sa kaisa sa ginawang strike ng araw? Magandang umaga sa lahat ng tagapagdinig ng DTI. Magandang umaga po. At papasagot po, nandito kami sa Monumento upang magdunsad ng isang panawagan ng Tuguti Pasada. Maunawaan sana natin ng mga mamamayan kung ano ba yung hinaing at pinakikipaglaban sa sektor ng transportasyon. Mahalaga po ito upang sa ganun magtuloy-tuloy ang aming hanap buhay dahil batay sa mga memorandum circular na nilabas ng LTFRB, dinamandatory kami na consolidation or Provincial Authority na magtatapos sa December 21, 2023. Paano yung susunod na taon? Makakapaghanap buhay pa ba kami o hindi? Ang prangkisa ay nakakalit sa jeep. Kung matatanggal yung prangkisa sa mga jeep namin, pagiging coloring o out of line, wala na kami karapatan na kanakuhan. Yun ngayon ang isa na ito nakikipaglaban namin at kailangan panawagan ko na maibalik yung mga prangkisa ng luhan taon, British Provincial Authority. Yung mga modernized jeep na pinapatok, mga walang prangkisa po yan. Wala namang bukas na linya para bigyan sila. Kaya ang ginagawa nila bilang pamamaraan para mabuhay yung prangkisa sa usapin ng consolidation. One road, one franchise, one operator. Yan ang sistema na gusto nilang mangyari. At kapag nakuha na nila, majority na, yung mga prangkisang hawak ng LTFRB, ibibigin na nila yan, iaawal nila yan sa mga multinational, transnational, mga foreign investors. Okay. May tatanong ko. Ilang porsyento po yung sa tingin nyo lumahok sa inyong tigil pasada ngayon? Sa tingin namin, nato 75 dito. 75? Batay sa actual na kalagayan sa oras nito. Yung 35, ano po yung sinasabi nyo kanina? Yung 25%, ito yung mga dati ng mga co-op na minamandatero sila ng LTFRB. Panahon pa ni Marcos, co-operative nila, yung mga Blue Sky, Nescoban, na pawan magdadali sa balisera. Sila ngayon, yung umaako na obligasyon sa mamamayan. Nakakatulong din naman sila sa iyo madaling salita. Dahil
alam natin na stranded yung mga tao. Ano masasabi nyo? Ang sabi kanina may palitang lumang na raw, makisama sa inyo ang grupong Manobela. Isang positibo yan dahil makakatulong siya sa usapin ng panawagan na wasto at pare-parehas naman na issue na kinakaharap ng Manibela at ng Piston. Ayan, medyo maingay yung area natin, pero ikaw Edwin, anong napansin mo? May mga stranded nga sa iba't ibang lugar ng Kamanaba. Iba't ibang, galing na sa iba't ibang lugar to. Particular yan. Kamanaba. Within 32 roads. Yung 32 roads na yun, 75%. Dahil tignan natin yung mga terminal na parking, mga monumento, monumento Acacia, St. Francis, talagang sarado ang terminal. At yung mga ruta na nanggagaling ng LGU, papunta ng Maynila, ay talaga na mag 100% yan. 100% na hindi ito na nakakabe. Para sa pagkakasyon ng mga malalaking operator. Mang Ruben, patanong Edwin, ano yung napuruhan talaga? Na area. Yung Caloocan, Manila. Yung ruta ng Caloocan, Manila. Yung Metro Manila, bibiyahing Metro Manila, hindi ko kayo ginaw na Rodel Pilot. 100% daw na paralisa yung bibiyahe. Pero yung mga nakita natin na bibiyahe ngayon, yan yung ibang grupo ng jeep na bibiyahe, pero hindi nila ito grupo. Meron din naman 35% pinapakita kanina. Sila yung dating miyembro na ibang koportiba na hindi sumama sa kanilang kaisahan sa araw na ito. Okay, so yung mga nagrarally dyan, nasa monumento, mga driver yan? Mga jeepney driver? May yung kinakasang rally rito ngayon, dito sa tapat ito, yung left side ng Monumento Circle, sa tapanan ni Gata Tres Bonifacio. So medyo naka-abala sa traffic dahil yung one lane, andito nakapark yung mga sasakyan ng PNP, Bureau of Protection, andito yung LTO, ang FFDA. So andito sa gitna yung grupo ng Piston na nakantabay naman yung mga otoridad, dito rin, at yung personal media. Kaya medyo yung rally ng MacArthur Highway, Thompson Road, going to Monumento, medyo nakala konti dahil malaking kabalahan. Sabi nga, pag sa isang lane, ayan, kagamit doon sa Versa na maraming sasakyan na tumagan sa Otang Maynila at pupunta ng EDSA going to Cubao. Yung Malabon na Botas, Edwin, kumusta? Ang Malabon na Botas, medyo apektado rin, pero yung yung dalawang federasyon, ang PUDA at yung isa pa, sila yung pumibiyahe, pero dahil sa dami ng pasahero, hindi nila agad ma-accommodate yung mga pasahero, no? Kumpara doon sa normal na biyahe, dahil marami pa rin nag-aabang lalo na sa bagay ng Thompson Road, pero may mga dito sakay, pero hindi gano'n bigla para may sakay lahat. Nandiyan yung mga bus na Malabon, ang bus na Naputas, at Valenzuela gano'n din. Pero nakita namin ibang truck ng PNP at ilang sige na hindi tumutulong din. Pero dahil sa dami ng mga pasahero, iba naglalakad na lang from Thompson Road going to LRT dahil kinukulang pa rin sa mga sasakyan. Okay, yung Valenzuela, maraming pabrika diyan na Edwin, maraming manggagawa. Paano doon? Yung mga may mga bus na nakalagay mga libreng sakay, sinatrata ito ng mga NGOs, Reggie. Sila yung marami ngayon dito sa kaban ng EDSA, MacArthur, Thompson Road. Sila yung mga kinontrata na maging katuwang sa araw nito. At pero iba pa rin yung marami pa rin yung hindi sumama. Sila yung dahilan kung bakit kinukulang pa rin, no? Hindi dahil sa natin sa normal. Pero malakas pala talaga ang tigil pasada dyan sa Kamanaba. Ganun ba? Oo, malaking bagay yung mas maraming hindi pa pasada ngayon nung Piston kaysa nung sa Manobela, maraming bibiyahe ngayon. Pero ngayon, yung kaban ng ramdam talaga. Ang dami nakapark na jeep doon, hindi po biyahe. Oo? Saan yan? C4, yan. C4 Road. C3, C4, Mabini. Andiyan yung napakaraming jeep na may Piston na hindi biyahe. Meron din sa may bagay na sa Kandaan at patumay sa mga tuga-tuga Malabon.
So yung nakikita natin yung biyahe, Reggie, ito yung mga individual na walang organisasyon. Iba meron pero hindi nakisa, ilan lang. Pero yung mga biyahe na yun, mga bus at mga nitisa kaya galing sa katibang Diyos. Ang palabo, nakita ko nila yung mga bus nila, pero mga L3 ganun din sa nabutan, big bus. At tulong-tulong na yun, Reggie, no? Pero hindi pa rin na pagkasya sa dati pa rin ng mga bayan natin na biyahe sa araw na ito. Okay, salamat Edwin. Mula rito sa Pagkapento, ako pa rin sa Aris 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagkukulita, tuloy-tuloy sa pagkisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdaming Bayan. Ulitin lang natin yung tanong ng Damdaming Bayan. Pabor ka ba sa na palitan. Yung traditional jeep ng mga e-jeep? Ayan. So ito po yung mga mas modern na jeep na, mga modernized jeep na po ito. Yes. Pwede kayo magbigay po ng inyong Damdaming Bayan sa DZRH text line 0919-282-6485. Gumagana ba to, Het? Oo naman. Siyempre, hindi tayo magbibigay ng text line na hindi gumagana. At sa amin po nga... Hiniram pala yung SIM. Sa iba pala pumapasok. At sa amin din pong mga social media accounts, of course, live po tayo ngayon napapanood sa ating official Facebook page, ang DZRH News, at sa ating official YouTube channel, ang DZRH News Television. Pwede po kayo mag-comment dyan. Samantala, punta naman natin ang update muna sa Kamara, Papa Reggie, dahil ang Kamara dapat daw igiit ang paliwanag sa 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President sa halip na mag-ingay daw sa umano'y impeachment. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Reginald, ang dapat umanong pagtuunan ng pansin ay ang paliwanag sa 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President na ginastos lamang sa loob ng 11 araw at hindi ang hilaw na impeachment complaint. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, hanggang ngayon hindi pa rin ipapaliwanag kung saan napunta ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Sabi ni Castro, bagat nilinaw na ng liderato ng Kamara na fake news ang umunoy planong impeachment, matagal itong proseso, samantala ang issue ng CIF ang kailangang may paliwanag dahil pondo ito ng taong bayan. Titi Castro noong Setyembre sa budget hearing tinatanong na ang issue ng CIF, ng OVP maging ng DepEd. Pero hanggang ngayon, wala pa rin paliwanag. Para naman kay Gabriela Women Party Representative Arlene Brosas, dapat meron daw mapanagot kung mapapatunay na mali ang ginagawang panggastos sa pera ng bayan. Bukod sa 125 million pesos, na confidential fund na inubos ng OVP, sinabi ni Brosas, nagandang silipin din ng bilyong-bilyong pisong confidential fund ng Davao City Government na ginamit naman ni VP Sara noong siya pa ang mayor ng lungsod. Sa sandaling maisapubliko kung paano at saan daw ginastos ang confidential funds. Sinabi ni Brosas, saka lamang malalaman kung meron dapat bang papanagutin. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH12, Milky Rigunan. Damdaming Bayan. Alam mo, may nag-komento rito na sabi ni Valentino Poncia, hindi daw siya pabor sa pagpalit ng mga traditional jeepney. Yung ginagawa ng Francisco, kung hindi daw siya nagkakamali na modernized jeep ay mas maganda at maayos daw. Nandun pa rin yung traditional na mukha ng jeep. Gawang Pinas ba to? Yung Francisco Motors. Francisco. Okay, so yun sabi niya. Ganun ang gusto niya na disenyo ng jeep para yung traditional na mukha ng jeep ay nandun pa rin. Pero sa ating YouTube channel, sabi ni Edgar de la Cruz, e-jeep na tayo. Yun. So may kanya-kanya talaga tayo ng opinion. Sino ba nakadikit sa atin sa Metro Manila Development Authority? Pwede na magbigay ang MMDA. Christian MMDA. and Edniel, pwede na magbigay ng update ang MMDA kung anong sitwasyon sa mga lansangan natin dahil pasado alas 9 na, mag-alas 9:30 na. Nakapasok na yung mga trabaho. Nag-report na siguro yung mga traffic enforcer. Yan yung una nakakita kung sitwasyon. Kung may mga namasada ba o wala dun sa kanilang mga toka, sa kanilang mga assignment. So abangan natin ang magiging report ng MMDA dahil tatakbo po ito hanggang mamaya
At kung paniniwalaan nyo yung mga nag-declare ng tigil pasada, hanggang Miyerkules pa raw. Itong kanilang medyo mahaba-haba ito protesta. at mahirap to para sa ating mga commuter. Kaya ba? Ngayon pa lang papasada na dahil para meron daw pang bili ng pagkain mamaya. Di ba? Ang hirap ng sitwasyon. Mahirap naman talaga kasi yung sitwasyon. Daming bayan. Oras muna, Sister It's Elle. 9:27. Ang balik. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig. Star Wax. Kitang na to the max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Di birong maging nurse. Bawal magkamali sa trabaho na to. Dahil buhay ang nakasalalay. Salamat po, mga nurse. Saludo kami sa inyong husay, talino, diskarte, pasensya, tiyaga at pagmamalasakit. Saludo din kami sa Philippine Nurses Association sa ika-100 anibersaryo ng kanilang pagkatatag. Ka-Bloom! Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Daming bayan. Ako, yung Lindol, 8 na. 8 pa rin ba? Miss Nicole and Yuel? 8 pa rin, ano? Sana nadagdagan naman, ng sana isa nga pa. hindi na tumaas. Sana hindi na nga. 180 families, marami rin to. Ang naapektuhan ng Lindol, 6.8 magnitude dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Malakas. May mga pinakikitang ang active na mga netizen dyan sa Mindanao, mag-post ng mga
nasira na mga pader, may malalaking mga crack, may malalaking mga bitak. Naku, delikado. Baka mamaya bumigay ho yan pagka bumalik. So, kailangan talagang ma-assess ng gusto yung damage na iniwan ng lindol. Even nga ang DA ay ina-assess din nila yung damage sa mga infrastructures nila tsaka sa mga magsasaka na naapektuhan nitong lindol na to. Tingnan mo, may pinapakita tayong video ngayon. Nakakatakot talaga yung lindol no, Paparay. Tingnan mo may nalalaglag. Doon yan? Nakita mo ba yun? Oo, yun. Tingnan mo, nakita mo, tindi nun. Yun, di ba? Oo. Grabe. Courtesy ni Raymar Leopoldo. Saang lugar kaya ito? Grabe. Tinatayo pa, ginagawa Mukhang ginagawa nalalaglag yung mga... Pero nakita mo na, matibay. Matibay, hindi bumigay. Alam mo ba, ang building, kapag during lindol, kapag gumagalaw, huwag kang matakot. Kasi okay yun. Okay yun. Pag hindi gumagalaw yung building, matakot ka. Lumalaban. Tinitiis ka na tapos bigla. Bibigay. Pag di yan na sumasabay dun sa But anyway, Papa Reggie, doon naman sa ating mga kababayan na sumasagot sa ating question of the day. At nakikibahagi ng kanilang damdamin. Palitan. Ang mga traditional jeepney ng Egypt. Ayan. Modern. Basahin natin to bago natin tawagin ang report ni RH41 Romy Gonzales. Standby, Pero Romy. dito muna, sabi ni Indalesha Vargas, pwede namang mag-Egypt. Pero ang disenyo, traditional na jeepney. Ayun ang kanyang yung mukha nung dati. Yun pa rin. Pero hindi na nagpo-pollution. Hindi na yung... Isa pang baguhin yung attitude ng driver. Alam mo, yung sabi nga mula doon sa kabila, tatawid doon para lang ma-make up or magbaba ng pasahero. At saka ang pinaka nakakainis na ugali ng ibang jeepney driver, again, hindi po namin nila lahat. Yung ugali na barubal sa kalsada, yung akala mo may-ari, kung saan gusto magsakay, kung saan gusto magbaba, doon niya ibababa ang kanyang pasahero. Sabi naman ni Jay Magisa, no to China electric vehicles, nasusunog at disposable, walang support sa piyesa at materyales. Sabi naman ni Romantic Moon, mukhang okay nga yung bagong gawang jeep ng Francisco at Sarao Motors. Ito yung mga gawa dito sa atin. Egypt na? Maka-modern yata ito naman, ba't ka naman gagawa ng traditional jeepney ngayon? Oo. Marami nang gumagawa. Sabi ni Ralz R, kailangan Egypt na. Kailangan din ipa-training ulit. Ito tama ito ipa-training ulit ang mga driver dahil puro barumbado. Karamihan Ako karamihan nung before pa mag-pandemic dahil madalas ako nag-jeep before pandemic talaga. Ay, pagkasakay mo biglang inaandar, di ka pa nakakaupo. Ay, ako talaga nakikipag-away talaga ako sa ganon. Oo, dapat hindi ganon, di ba? Antayin mo naman makaupo, hindi yung pagkasakay mo andar. Meron ding sumasakay ka pa, tatakbo na, nalaglag ka na. Hindi, yun nga yun. Yun parang, yun. Kuya, nagmamadali ka? Baka naiihi ka po ba? Sabi mga ganon. Sabi naman dito ni Rolando Cruz, mas okay ang modernisasyon. Lalo na kung dito gawa ang mga sasakyan na bibilhin nila para uunlad din ang ekonomiya natin. May punto. Yun may naman punto. Ang gusto natin. Makapagbigay tayo ng trabaho sa sarili nating mga kababayan. Yes, diba? oo. Gusto natin yan. Dahil aside sa kumikita ang ating mga kababayan, malaking bagay po na mas gumanda ang ating ekonomiya. Sabi naman ni Wilfredo Torres, sana lang daw po ay gobyerno na lang ang magmay-ari ng public transport system para hindi daw no hostage at no hold up ang mga pasahero. So, ayan yung kanyang komento naman sa ating YouTube channel. Puntahan naman natin sa Facebook. Aba, sabi dito naman si Bobby Animalif ang kanyang username. Sana pag nag-drive sila, wag namang naninigarilyo. Nakakabwisit ang mga driver na ganyan. Bakit hindi nila hinuhuli? Bakit hindi hinuhuli ng mga enforcer? Oo, may mga ganun. Ang bigat na ng law natin Ang bigat na nung bagong anti-smoking. Ay, pero alam mo bang meron at meron pa rin talaga? Mga pasaway. Yung nanguhuli, nagsasawa na Paulit-ulit na lang kasi. Daming bayan.
Diyan kaya siguro dito sa lugar na to maraming mesipon ngayon. At saka inuubo. Kasi malamig. Tinatrangkaso. Malamig doon. Sa Metro Manila, 25 degrees eh. Yun yung narinig ko kina Kumbatsero Jerry and Tunying kanina eh. Diyan pala sa Baguio, 16. Pag hindi ka gininaw. Sabay nanginig ng kusal. Ano pa nun yung aircon mo nga, nilalagay mo lang ng 24, 22. Ano na yun? 22 to 24, ha? Kumot-kumot ka na nun. Never mo nilagay ng 16. Sa Baguio, 16. Alamin natin. Tanong natin kung gaano karami may trangkaso hindi ba naninigas si Romy? At kung meron ding tigil pasada. Alamin natin. RH41, Romy Gonzales from the summer capital of the Philippines. Balitaan mo kami, Romy. 13.4, yung lowest temperature na naitala ng Pag-asa. Kuryente Baguio pa pala kanina alas 5 na madaling araw. 13.4. 13. Yes, Abi. Oo. So, talagang ngisay-ngisay ka dyan pag madaling araw. Hindi kumot kailangan mo dyan, Romy. Comforter ang kailangan mo dyan. Doble kumot. Naka-bonnet ka pa. 13.4. Parang gusto ko maranasan yung ganyan lamig. Sige, pero ang balita ngayon, tigil pasada, Romy. Meron ba dyan sa Baguio? Hindi lalaw, kasamang Reggie, yung mga miyembro ng Baguio Benguet Public Utility Jeepney Federation sa tigil pasada na ipinatupad ng pagkakaisa ng mga samahan ng super at operator nationwide o Piston. Ngayong araw hanggang sa Nobyembre 23. Ayon kay Federation President Wilson Bumayet Jr., kailanman na hindi sila makikibahagi sa yung kanilang grupo sa ganitong uri ng protesta na negatibo ang magiging epekto nito sa mga riding public. Sa nakalipas na ilang taon na hindi lumalakok sa anumang transport protest sa mga federasyon na kumakatawan sa 95% ng mga jeepney association sa Baguio at Benguet. Sinabi ni Bumayet na hindi rin nila sinuportahan ang tigil pasada nationwide noong buwan ng Marso sapagkat hindi ito akma sa prinsipyo ng mga sa serbisyo publiko na hindi lamang nangangahulugan na pagkakaloob ng pampublikong transportasyon kundi pagbibigay rin ng tulong sa mga nangangailangan. Binigyan din niya na bilang tagapagdatid ng malagang serbisyo sa halaga na abot kaya ng publiko, ang pagpapatuloy ng kanilang serbisyo ay mas malaga kaysa sa pagkakatanggap sila ng kompensasyon sa kanilang gagawin na ganitong uri ng mga protesta. Sa ngayon ay normal yung daloy ng transport jeepneys dito sa Baguio at walang makikitang nakilawok sa naturang tigil pasada ngayong araw na ito. Yung Romy, yung dami ng mga turista nagkakasakit dahil sa ginaw. Alam mo yung biglaan yan biglang palit yan di ba? Tulad mo ngayon, Reggie. Ngongo. Uso ang sipon, kaya medyo kanina nga, pag gigising ko, talagang nag-doble jacket ako sapagkat talagang paglalabas ka, napakalamig ng hangin. Ngayon sa Baguio City. At ngayong oras na ito, paglabas mo, Romy, malamig na malamig. Kaya dinadayo yung Baguio, no? Hindi, saan ka makakakita? Saan portion ng Pilipinas ka makakakita ng 13.4? Natural na aircon, no? Ang pinakamalig so far sa Baguio na naitala ng Pag-asa noong January 18, 1961, 6.3. Noong 1961, January 18 yan. Wow. Oo. Pero hindi na naulit. That's history. Hindi, kasi ang Baguio naman, puno na ng mga bahay, konkretong mga gusali. Kaya naging konkretong bundok na rin ang Baguio. Pero just to say, malamig pa rin ang klima kahit na gano'n ang sitwasyon. Dahil na rin sa climate change. Yes. Pero at least, di ba, nakakaramdam pa rin ng malamig pa rin talaga. Pero yung 13.4, hindi na biro yun. Baka walang ligo-ligo yan. Ay, naligo na ako. Ang agua de Pataranta dyan na mabenta. Yun ang mabenta. Agua de Pataranta? Yung 2x2 saka 4 cantos. 2x2. Thank you, Romy. Ingat. Sa summer capital of the Philippines. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damanor, naalala ko. Daming. Ay, maraming dyan, di ba? Maraming celebrity? Maraming celebrity.
mamahaling taguan. Grabe naman sa Anong taguan. oras na, Grabe Sister ka. El? Sino ba kasi mga Huwag mo nagtatago? na pansinin yun. Ang Pilipinas ang oras. It's 9:42. 20 ng Nobyembre, 2023. Aba, ang MMDA pala kasi Papa Reggie, may ongoing meeting. Oo nga eh. Oo, with LTO. Tama ba ako? Yung LTO. hepe ng... LTFRB. Yung pinuno ng MMDA, si Chairman Artes. LTO. At yung pinuno ng LTFRB, Land Transportation Franchising, etc., na si Teofilo Guadis ay nasa meeting ngayon. Anong pinag-uusapan? Dadagdagan ang libreng sakay? Or paano ko kumbinsihin ang piston at ang manibela na tigil na yan? Eto na lang, meron kaming iaalok sa inyo. Malalaman natin yan pag may nag-report Kung ano na. ang kanilang mapag-uusapan dito sa 3 araw kasi ito hanggang sa 22 ang planong tigil pasada ng Wag po kayong sundan nyo lang po yung iba pa mga news program dito sa DZRH. Bibigyan namin kayo ng update sa meeting na yan ng mga pinuno ng related agency sa transportasyon para kung anong ang gusto nila kasi may sabihin kay kay piston at manibela. Offer. Baka meron silang may i-alok. may aalok na intervention na pwedeng magpatigil dito sa tigil pasada. Oo. At para bumiyahin na ulit ang ating mga driver. Kung ano yan, ibabalita sa atin yan mamaya ni Christian Manyo. Samantala, dito muna tayo sa mga balita naman ni Val Gonzales. Si Val Gonzales, nasaan ba siya si Val ngayon? Nasa PNP, nakamonitor ang Philippine National Police at itinatakbo ng tigil pasada. Pero ito ang mga manghaharang sa mga namamasada para piliting sumama sa transport strike. Binalaan niya ng Philippine National Police. Lagot kayo. Oo. So, bawal ninyong harangin. Baka mamaya kayo ang maharang. wala pa naman pumasok sa atin na report. Wala pa naman, no. Pero may sige. iba kasi nangungumbinsi, sige, wag ka nang pumasada ngayong araw muna. Pero alamin nga natin ang buong detalye niyan sa report ni RH5, Val Gonzales. Val. Sister El at Reggie, ipatutupad ng PNP ang mga batas at mga ordinansa na sakaling magkaroon ng mga illegal assembly o illegal na pagharang at pagpigil sa mga jeepney driver na nais na pumasada at kumita para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ito, Reggie at Sister El, ang babala ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasabay ng pagsisimula ngayong araw ng 3 araw na mass transport strike ng grupong Piston. Sabi ni Colonel Fajardo, hindi nila pahihintulutan na mangyaring ganitong insidente dahil tiyak na magre-resulta ito sa hindi pagkakaunawaan at matinding pagbagal ng usad ng mga sasakyan. Dahil dito inihayag ni Colonel Fajardo na inagaan nilang pagdideploy ng mga tauhan sa mga estratehikong lugar upang matiyak na walang magaganap na anumang pagharang o paglalatag ng barikada sa mga lansangan na dinadagsa ng mga mananakay. O na lang sinabi ng PNP na mahigit 900 na sasakyan ang kanilang inakalat sa iba't ibang lugar sa bansa upang magbigay ng asiste sa mga posibleng maapektuhan ng 3 araw na transport strike. Aabot naman aya sa 9,000 na mga police personnel ang kanilang i-deploy upang magbigay ng traffic assistance at siguruhin ang kaayusan sa mga border checkpoint sa buong bansa. Samantala, Reggie at Sister El, may bahagi ng katipunan yung mga mga jeepney driver na biyahing Katipunan patungo ng UP at babalik dito sa may bahagi ng Katipunan Avenue. Hindi naman sila kasama sa strike pero mayroong mga dumating na grupo ng militanteng mga kabataan pinagbibigyan ng mga pulyetos at mga banner yung mga hindi naman sumasama sa transport strike. Ayun, nagpa-picture sila dito sa ilalim ng tulay.
Okay. Karapatan naman nila yan. Okay lang yan. Basta mamimigay ka lang. Ang masama. Kaso... nag-uusap kami ng mga jeepney driver, Reggie, na hindi sasama sa transport strike. Biglang dumating. Yung mga militanteng grupo, siguro more or less, mga 15 sila or 20. Hindi aabot ng 20. Pinagbibigyan sila ng mga banner. Yung mga barinditas na may nakasulat. Pang-tigil pasada. Pandagdag bilang sa sumali sa tigil pasada, gano'n. Hindi, nagpipicture sila. Picture lang. Hindi ko purpose nila. Photo op. Baka may humihingi ng litrato. Papadala yan. Ipapadala na yan. Nag-uusap nga kami, Reggie, na hindi naman sila sumama kailanman sa transport strike. Pero biglang dumating ito. Meron pa silang malalaking mga banner. Pinahawak doon sa mga tapos pinicturan. Ayun. Huwag ka mag-alala, Bal. Pondo yan. Oo nga, ibibida na kasama namin to. Kundi pondo. Sige na, may update kami sa MMDA. Thank you, Bal. Wala nang nagawa rin yung mga super. Wala nang nagawa yung mga caller. Yung mga caller at yung mga jeepney driver, kundi hawakan na lang yung kanilang mga bandirita. Ang tawag dyan, Bal, sa pilitan, pero nakangiti. Kunyari nakatawa, di ba? Pero sa pilitan. Dito sa buong Quezon City, Reggie, kanina pa kami naglilipot. Walang epekto itong transport strike. Sabi yung Novaliches. Anong balita doon sa Novaliches? Yun ang number 1 sa listahan ng lulumpuhin daw eh. Tuloy din yung biyahe, Reggie, sa Kabanang Quirino Highway at maging dito sa Cubao area, dito sa may Aurora Boulevard, Reggie, tuloy-tuloy yung pamamasada. Yung Aurora? Yung Aurora? Mga mobile jeepney at maging yung mga traditional na jeepney. Thank you, Bal. Mula rito sa Quezon City, Val Gonzales, Pati Reggie at Mr. L. Damdamin Bayan. Bago tayo magtapos, humingi tayo ng update dyan sa Metropolitan Manila Development Authority sa harap, sa gitna po nitong Tigil Pasada. RH8, Christian Manyo. Balitaan mo kami, Christian. Reggie at Sister L, kasalukuyan niya nagpupulong sina MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes at LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III sa Command Center ng MMDA dito sa Pasig City. Ito'y upang tignan ang sitwasyon sa mga pangunahing kalsada sa National Capital Region kasabay ng tigil pasada ng Grupong Piston. Sa ngayon, Reggie, wala pang assessment ang LTFRB at MMDA sa transport strike at nagpapatuloy ang kanilang pagpupulong. Pero tiniyak ng dalawang ahensya ang kahandaan na magde-deploy sila ng rescue vehicles para magbigay ng libreng sakay doon sa mga maaapektuhang lansangan. Sa ating monitoring dito sa MMDA, may mga lugar na pinadala ng bus para sa libreng sakay. Kabilang na ang Tindalo Project 2 hanggang Welcome Rotonda, Pilcoa hanggang Welcome Rotonda, Sukat patungo ng Baclaran, Alabang Viaduct na biyaheng San Pedro, ganun din ang Muntinlupa sa Alabang hanggang Zapote sa Las Piñas at sa may Santa Ana Hub. Kung makikita mo, Reggie, doon sa ating mga video na ipinadala dyan sa DZRH ay tuloy-tuloy yung pagpupulong ng LTFRB at MMDA kasama ang Philippine National Police at iba pang transport sector para nga sa assessment dito sa unang araw ng tigil pasada na ikinasa ng grupo. Ngayon ko lang na-discover, ngayon ko lang na-ikumpara, Christian, Naalala mo yung pelikulang Eagle Eye? Yung may mata sa kahit saan. Ang MMDA na pala ganun ngayon. Ayan, kita mo. Kung makikita mo Eagle yung Eye. mga malalaking monitor dito, Reggie, yung mga kuha ng CCTV, maging yung kuha ng mga body cameras nung mga MMDA personnel sa lansangan. Kaya nakikita agad ngayon kung saan nagsisikip ang dali ng trapiko, kung saan kailangan magpadala ng libreng sakay, kung saan naiipon yung mga pasahero. Dahil pinabanggit nga, Reggie, ng MMDA, hindi sila pwede agad maglabas lahat ng libreng sakay dahil baka maraming bumiyahe at maapektuhan naman sila at walang kitain. Kaya ngayon, tinitignan nila kung saan lang yung lugar na naiipon yung mga pasahero at merong stranded. Yun yung pinadadala nila ng mga sasakyan. Buti na banggit mo yung mga rutang Alabang, Sukat, Bikutan, lalo na yung mga FTI na yan.
Alam mo, Christian, yung Heritage Hotel dito sa EDSA Extension. EDSA Extension. Yes, papuntang Baclaran. Parang may people power dyan pag rush hour. Ngayon, nagtigil pasada, people, power. 3 beses sinunod. Ganun karami tao doon mamaya. Nakakaawa ako sa mga lugar na merong tigil pasada at as of 9 a.m. nga, nakikita ko ngayon dito sa monitor, isa na yan, Baclaran, sa padadalan ng emergency rescue vehicle para nga magbigay ng libreng sakay, Reggie. Dahil nakikita ko dito yung listahan ng mga lugar at yung mga video mismo kung saan medyo pahirapan sumakay. Alam mo ba, Christian, bihirang-bihira magsalita si Het, bigla nagsalita ngayon. 2 lane na, Reggie, ang inuokupan ng mga people power dyan. Dami na sasakyan. Literal na tao, people power. Pangatlo yung habal-habal. Paano yan ngayon? Tigil pasada yung tinamaan ng FTI, bikutan. Yari sila dyan. Diyan malakas ang piston, Christian. Yang rutang yan, yung South Manila. Dito sa labas ng compound ng MMDA, Reggie, mahaba na rin yung pila ng mga bakanteng bus na handang i-deploy anumang oras mula ngayon. Bukod dyan, meron ding mga van at L300 para dun sa mga lugar na medyo may kasikipan. Thank you, Christian. Salamat. Abangan nyo po yung mga updates ni Christian Manyo mula sa MMDA. Ang dami ng lugar pala ang talagang tinamaan ng tigil pasada at isa-isa nang nilalabas sa mga garahe ay yung mga bus na i-deploy. Sige, yung mga kadamdaming bayan natin, Sister L. Sige, dahil nga ay kailangan natin basahin to. Baka pagmumurahin tayo itong mga tatanong-tanongin nyo kami, di nyo babasahin. Banda pero kayo. biro lang po. Babasahin natin. Ito yung komento naman ni Ari sa Daligdig dun sa ating katanungan kung sila ba ay pabor na palitan yung traditional jeep ng e-jeep. Sabi niya, dapat daw palitan na lahat kasi masyadong huli na tayo sa development. Pansin nyo, kada strike nila napakaluwag ng kalsada. Dapat kapakanan ng mamamayan ang priority. Isa pa, kada strike may mga makakaliwa na nagsusulsol sa kanila. Sabi naman ni Coach ito username niya, si Coach Raxel Idol. Ang sabi niya, Egypt na sa buong Pilipinas, Egypt na matibay, pati driver i-drug test daw. Yun ang kanyang opinion. Samantala dito naman sa ating YouTube channel, sabi ni Paeng A, marami daw kumita dyan sa imported from China. Pabor ako, sabi ni Kapitan, Kapitan, dahil malamig ang bagong mga jeep. Yun lang. Ganun lang kasimple. Okay. Sabi naman dito ni Prasedes Cruz, majority ng jeepney driver, bastos, pasaway, walang respeto sa pasahero. Dapat implement strict rules sa mga balahurang drivers. May matitino naman pero konti na lang daw sila. Sabi ni Tetal ng Quezon City, matagal ko ng pangarap mapalitan ang mga jeep na yan. Ilang beses na po akong nasugatan dyan. Ako, sorry to hear that. Tetal. Thank you Tetal. Bakit? Dahil dun sa siguro mga nadapa, katulad nung ano mo. O kaya na may nahawakan kang mga hindi kasi perfect yung mga bakal na yun. May mga nakauslinga naman sila dyan minsan. May mga talim. Ayun. Pero ito kakaiba ang kanyang ang kanyang reaction dahil siya ay si Raymond Spirits ang kanyang username. Ako hindi pabor na palitan ng traditional jeep. Nahihilo at nasusuka ako sa modernong jeep daw, aircon tapos may pabango pa sa loob. Hilong-hilo ako. Ayaw daw niya. Sabi ni Texter 0695, prefer ko po bus, mabilis, malamig. Nadala na ako sumakay sa jeep, mabagal, hinto ng hinto, kahit walang pumapara. Ano nga naman yun? Tapos ito yung pinaka-nakakatawang kwento. Para. Pinaka-nakakatawa. Yung late ka na, magpapagas pa siya. Nakikita na sa pagmumukha mo na inip ka na. Oo, magpapagas pa yan. Gano'n ka na ng gano'n. Sandali lang gasolina lang. Ano ba yan? Ay, sabi dito ni Nathan Chavez, modernized na yan para maiwasan na daw ang polusyon. Ayun.
Pero ang sabi naman ni Bern de Guzman, ang sa kanya naman daw ay wag naman sanang sisihin ng mga driver na ang jeep nila ay mausok dahil kasalanan ng emission. Iyan, dapat tanggalin na ang emission dahil pinagkakakitaan lang yan. Yun yung kanyang reaksyon. Sabi ni De Villalea, para nakasanayan na din daw kasi nakasanayan na din sa jeep tayo sumasakay. Pero sana i-phase out na yung sobrang luma. Ay, paano? Bye! Sakto yung punto na. Alas 10. Alas 10 na pala sa mga naghanap kay Lakay. May lagnat laki ba si Lakay? Charot lang. May masama ang pakiramdam. Pero good morning pala. Hi sa mama ko na laging nakatutok dyan sa Bautista, Jubillar, Alba, Diyos Marhay na. Aga po sa Indugabo sa mga kababayan, mga kababaryo ko dyan sa Barangay Bautista sa bayan ng Jubillar. Thank you po. Pangalan nila kay Mayor Dave Macalma. Ako po si Reggie Espiritu. Bye. Sister Salamat. Elaine Apit, stay safe po at iwasan po natin ang magpaambon para hindi po tayo maging ngongo katulad ni Papa Reggie. Paaraw ho at mag-vitamin C para protektado. Bye. Abangan nyo si Miss Wonder Woman May Binauhan, DZRH, Operation Tulong. Susunod na oras. Alas 10 na.